Naiisip mo ba minsan kung di ito yung work mo, ano kayang trabaho mo? Alam mo, minsan, naiisip kong maging teacher, tulad ng tita ko. Ha? Hindi ba ang liit ng sweldo ng mga public school teacher? Sabi niya, 9,000 pesos nung 2000 nung nagsimula siya magturo. Pero malaki na rin ang tanaas since then. Yung basic daw ngayon na 27,000 pesos ay dahil sa salary standardization law. So, pwede na rin, di ba? Carry na ba yan para makaraos sa isang buwan? Isang kilo pa lang ng bigas, 60 pesos na. At yung recommended na living wage para mabuhay ang isang pamilya 33,000 pesos, no? Bakit para kabado ka naman masyado? Malay mo, madagdagan pa yan. Ayun no, sabi sa Google, gusto nga daw gawin 50,000 pesos ang basic pay ng public school teacher. Yan yung minimum pay na gusto natin. Kasi majority ng mga teachers ay mukhang hindi umaabot sa family living wage yung kanilang sweldo. Kaya ito na yung tugon natin sa ating mga professional teachers na magkaroon ng nakabubuhay at dissenting sweldo. Kita mo, may panukala naman palang taasan. Bakit parang may duda ka? Maganda naman yung gusto nilang mangyari, pero hindi ba paasa lang yan? Ito, sabi ng DepEd. Hindi naman tayo nag-o-oppose na magkaroon ng increase ang mga teachers sa salary nila. It's just that ano yung amount at appropriate amount. Considering na meron tayong DBM that determines our fiscal space. So, kaya yan yung kailangan nating tignan kung hindi ba madi-disrupt yung ating staffing pattern kapag nagkaroon tayo ng ganyang increase na. Alam mo, yan din talaga ang worry sa panukalang yan. Sabi nga ng public budget expert, that will depend on number one, can the government basically afford such an increase? Afford nga ba? Hindi ba lumobo yung utang natin ngayong taon ng 14.9 trillion pesos? Bukod pa sa bayad utang, ito rin The problem kasi, if we just look back kung nung 2017, 2018, deliberations with the proper agencies also made me decide to push for and eventually approve increase in the salary of our men in uniform. basically, if the military's salaries were doubled, double din yung pension. So that's the reason why naging problem yung fiscal space. Ang fiscal space ay ang lugar sa budget ng pamahalaan na nagpapahintulot dito na makapaglaan ng resources para sa isang layunin na hindi nasisira ang stability ng ekonomiya nito. It's become so fiscally unsustainable, and since then, nadiderail yung salary increase. And not only that nadiderail, the salary standardization has effectively been distorted also. So that's the reason why you see certain groups of government employees asking for an increase. Kung problema pala yan, anong say ng Congress dyan? Sa ngayon, kasama yung pagreforma ng pension ng uniformed personnel sa priority bills ng Congress. Pero, hindi kasama yung sa taas sweldo ng teachers Hindi pa rin naman priority yung taas sweldo ng public school teachers. Oo nga tanda ko pa nga. Noong pagpasok namin na last year, pag nagutos si Pangulong Marcos na mag-procure ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng sweldo ng ating mga teaching and non-teaching na DepEd personnel. Kita mo, pinag-aaralan naman daw. Pero ano nangyari? Hinihintay pa raw nilang matapos yung study ng World Bank tungkol sa taas sweldo ng teachers. Ayun lang, sana naman matapos na yung taon, no? Tama, pero sa true lang kung matatapos man yung World Bank study na yan, parang hindi pa rin naman kaya ng budget ng gobyerno, di ba? Kasi una, malaki yung kinakain ng pensyon ng uniform personnel sa taunang budget ng gobyerno at medyo baon pa rin sa utang ng pamahalaan. Oo nga, no? Saan naman kaya nila kukunin ng pondo para dyan?